pa-double check natin. Kasi maganda naman na po tingnan kahit ganito. Hindi po, bali hanggang October po kami pala rito. Pero unti-unti na rin pong nailalagay yung test natin. So may mga location niya na may opening tayo. Installation and tiles. Flashing dito. Mga karos, good morning po. Kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Biyernes. Bali, June 26. Siya nga pala mga karos, maraming salamat po sa mga comment nyo para dito sa turnover naming bagong project sa Lumina Homes Phase 3. Sa mga hindi pa po nakakapanood, please like nyo yan, share nyo rin po yung video para mapanood din po ng ibang mga kababayan natin na OFW na nagsusumika para magkaroon ng sariling bahay. Ayan mga karos, for today's video, mag-update po tayo ulit sa Garden Premier Project. Tapos update na rin tayo sa Newly Project at saka sa Anyana Bel Air Project. Yan, ipapakita ko nga po pala sa inyo yung mga dumating na flashing po dun sa Anyana Bel Air West Project. Tapos schedule po tayo para sa CHB laying naman dito sa project natin sa New Leaf Subdivision Project. Siya nga pala mga karohos, ito nga po uli yung ating turnover na project. Sa mga hindi pa nakakapanood, yan, panoorin nyo. Sa mga gusto pa ng karagdagan detalye, ulitin nyo lang po yung vlog hanggang sa maunawaan nyo po. Kasi meron pa rin pong ilan sa mga nagko-comment kung ano daw yung sukat, kung magkano daw yung renovation. So ibig sabihin lang po nun, hindi masyado naintindihan or hindi tinapos yung vlog. Baleta mga karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go. Start na tayo mga karos. Nandito nga pala ako sa junk shop. Ito yung mga karton na galing po sa Garden Premier Project. Ayan. Tapos yung mga konting retaso sa project ko naman sa Phase 5, yung mga pinagputulan. Ayan. Benta muna natin to. Salamat po te. Thank you. Ayan, sa pagtsatsaga natin sa pag-pull out ng mga karton imbis na itapon sa basurahan, may 350 tayo. Kasama na yung kapirasong bakal, di ba? Bali mga karos, nandito na tayo sa Garden Premier Project. Ayan na. Magandang araw nga pala kila Client Owner. Nakakatakot na yung weather ngayon. Hindi na natin malaman kung biglang uulan. Ayan na, makulimlim. Okay, bali project update muna tayo rito. So sa ngayon, unti-unti na po tayo nagpapa-segregate. So itong mga to, yung nakikita natin na mga nakasako na to, yung mga panambak. Yung panambak. So kukunin na lang po natin to kung sakali pong makaluwag-luwag tayo. Pero sa ngayon, ayoko po kasi na nandyan niya sa loob. Kasi the more na pag finishing na tayo, the more na parang makalat, parang hindi ho tayo natatapos. Ayan, ang mga punch list naman po natin dito is yung pag-general cleaning, paglilinis. Tapos meron pa kaming part ng area rito na kung saan kukumpletuhin natin yung palitada, yung mga bungi sa ilalim. Tapos ito, i-consider na lang na sa amin. Yan na, yung iba po dyan hindi ho sa amin eh. Nailagay lang po dyan. Ayan na. Overall paint na may kasamang mga installation ang trabaho natin dito. Tapos may konting finishing carpentry. Tapos makikita nyo, itong nasa black bag is mga kalat po. So ayan na, nahahawakan po ng kamay. Ibig sabihin mga basura. Kapag mabigat po, hindi yan basta kukunin ng mga nagbabasura. Yan, may mga alam din po yung mga basurero kapag once na nahawakan nila na mabigat, ibig sabihin hindi basta-bastang basura yun. Kaya sabi ko, segregation mahalaga.
So ito, update tayo kahapon ng mga nagawa po rito, yung installation po ng AC, yung aircon. So may dalawang aircon po rito, 2.5 horsepower sa baba and 4 horsepower naman na slim type na floor mounted. So yun po yung pina-install ni client owner sa second floor. So ito na po yung kompleto. So ito na, ilagay na po nila to. Hindi na natin naipakita kahapon. So nag-usap naman po kami ni client owner, ipa-clear ko sa kanya na pipinturahan to. So mas gusto naman niya kung pipinturahan niya para at least kahit paano yung shade po ng white hindi na masyadong halata rito. Pero ipapa-ano ko sa kanya, ipapa-double check natin. Kasi maganda naman na po tingnan kahit ganito eh. Tapos yung mga condenser, since pwede po siya madumihan, ito kasi bawal po maalikabukan to sa renovation. Pero syempre alam naman natin sa nature maaalikabukan po talaga yan. Pero sa renovation po kasi semento, skim coat, wag nating hayaan na malagyan po yan. Kasi kapag yung skim coat or yung semento ay matuyo, alam naman natin na titigas yun sa loob. Kaya pagmumulan nyo ng pagmumulan ng malfunction yun. So ito yung outdoor unit nya dito sa may first floor. Tapos ito naman po yung itsura na ng ating garden area. So itong garden area na to, siguro mga 1 month bago kami matapos. Ayan, bali ano po to, ay papaschedule na po ni client. Yung vlog ko nga po pala kahapon, nasabi ko August. Hindi po, bali hanggang October po kami pala rito. Pero sa August po at July, parang may kalalagyan na po to. Pero deadline po kasi dito ay sa October dahil doon na lilipat yung may-ari. Ayan na, yan, marami pa tayong gagawin dito paglilinis. Yung segregation okay na. Ayan, kita naman natin yung segregation dito, na-segregate na maayos. Sa ngayon po kasi itong mga motor na to nandito po muna kasi pinagbabawal po yung pag-park dito sa mga sa mga kalsada. Mahigpit pong pinagbabawal na mag-park dito sa mga kalsada. Kaya yung mga motor nandito na rin po sa mismong garahe. So ito sa first floor area, ayan, pinakasikaso na natin yung additional outlet. So para po to sa water filter. Yan kung bakit nagpa-additional tayo. Sa laundry room, ito yung laundry room natin. Yan, unti-unti na rin pong nailalagay yung tiles. Yung finish nga pala ng kisame, naka PVC panel siya. Tapos yung edging niya gagamitan namin ng kornisa. Tapos yung mga indoor unit, ayan, ang una kong pinakasikaso ay patakpan. So ibig sabihin bawal din po yung buksan or gamitin. Bubuksan po namin to kapag nasa 90 to 95% na tayo. Yung tipong wala na po masyadong alikabok. Yan po yun, para ma-testing po natin. Tapos yung pinaka storage dito sa baba, yan, white paint po yung gagamitin natin dyan. So yung mga pintor na umalis dito para magtrabaho sa pastry, ayan, pagbalik nila rito, yan, marami silang aasikasuhin. Ayan, kapag natatapos po yung mga pader doon sa third floor, sa may attic pala, pag natatapos na po yung mga pader doon sa attic, second floor, unti-unti po natin papakabit yung mga window grills, sa inyong mga window grills natin. So may mga location niya na may opening tayo. Ayan. Ayan, matapos naman po ito, ito naman po yung asikasuhin natin. Yung hagdan mula po sa attic dito sa second floor pababa, kaya agad na po namin inaasikaso. Ayan, bali retouching paint na po kami rito. Retouching paint. Kuya, ayos yan ah. Para tayo nasa Baguio. Hinga muna. Huminga muna no? Hinga muna rito. Kala namin tapos na kami, makaligtas, hindi pa pala. Hindi pa. Kasi ito po yung ating ano rito, slim type na aircon floor mounted. Ayan, pinakobera na po natin. Tapos ipagpapatuloy na po yung installation ng tiles dito. Ayan na po siya, installation ng tiles. Ayan, ito po yung ano natin, yung outdoor unit na pang dito sa second floor. Tapos ito, ayan, tanong na lang natin kung i-retouch pa ba to kay client or punas na lang kasi ka-color naman po niya, pintura. Isa lang yung pintura niya. Ayan na. Hindi mo na tinakpan na ba? Oo, hindi pa. Oo, ito tiles pa.
Ayun, babalikan na lang po daw nila to kasi kailangan makita muna nila yung finish nito. Pag natapos to, sa kanila babalikan. Yan, bali yung kausap po natin dito na installer ng tiles ay kakilala po natin. Ay, tiles tuloy, ng aircon. Kakilala po natin. Maganda rin po pagkakakilala namin kasi kapag halimbawa may mga problema, madali po natin na makokontak. Yan, tapos pag may kailangan tayo paayos, yan, madali. Yan, retouching na rito sa sliding. Oh, yan. Kaya ano ba yung binubugahan mo? Pinto. Ito? Ay, sa loob. Loob. Ano, pwede lang malalamin. Yan. Pwede na daw manalamin, sabi ni Kuya. Ayan. Yung mga pinabibili nyo, binili ko Nandiyan na, nandiyan na. Ito. Ito na, nandito pala. Tapos ito, black paint. Kaya Dindo, ipakinis mo to yung mga handrail. Oo. Ay, mga bakal. Yan, para black paint to, black paint. Black paint po. Ayan na yung ginagawa rito. Laylayan pala, no, Kuya? Ayusin natin ito. Ayusin na yung laylayan. Pati mga bintana, sir. Oo. Yan, para makapagkabit na rin ng grills. Yan, grills. Yan, okay na muna tayo rito. Ito na yung sunod natin na tututukan for turnover. Sa mga nagtatanong kung bakit tumagal to, matagal po talaga to kasi malaki yung bahay. Tsaka hindi naman po nagmamadali si client owner para may pagkakataon pa tayong tapusin yung ibang project natin. Ayan. Mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Ayan, magandang araw po kila client owner. Magandang araw kila client owner dito, tsaka sa mga kasama natin. Okay, bali update sa mga nagawa muna at tsaka sa mga ginagawa. So dito, yung kulang na buhos ng poste, ayan, nabuhusan na. Tapos yung concrete canopy natin, ayan, may buhos na rin yan. So may abang na yan na wiring para sa LED light dito po sa may canopy. Tapos yung ginawa pa dyan, naglagay rin sila ng drip mold para kapag ka umuulan, hindi po rektang pupunta sa bandang gitna yung tubig. Yun yung diskarte ron. Tapos yung buhangin natin, so ito na lang. Tapos yung mga ano natin dito, mga debris, papahakot pa tayo, papasako natin yan. Tapos naglawit na po tayo ng dalawang PVC orange pipe dito sa dadaanan po ng cable and internet. Ayan, dalawa na po yan. Tapos ito nga po pala yung dumating na flashing. Yung iba sa wall flashing and side flashing na iakyat na sa taas at kinakabit na po. Bali ito yung sa side capping natin. So ito po yun. Ayan, dumating po ito kahapon. Yan, 10 piraso po ito lahat. Plastering. Ayan na. Medyo lumilinis na dito. Tapos yung mga tambak pa, ayan, sinasako na. Ito yung pinagtutulungan nila rito, plastering. Dito sa baba, so hindi pa rin natin nagagamit yung pies and board ceiling natin. Ayan, ite-testing pa po natin to lahat. Tapos yung location kasi ng TV console mapupunta rito. Ayan, nag-abang na rin po tayo ng linya nga. So yung nakita nyo doon, yan yung linya na pagdadaanan ng kable. So hindi naman natin makikita yan, gawa na maglalagay tayo ng tambol para sa TV console. So pag natapos natin yan, malinis yan tingnan. Tapos semento, ito yung update sa semento. Ayan, medyo makalat pa. Yan naman po sa umpisa, medyo makalat pa sa umpisa. Tapos dito, kisame na lang. Yan, kisame na lang. Pero hindi pa natin nakikita yung linya ng exhaust dito. So wala pa tayo nakikita ng linya na paglalabasan ng hihigupin ng exhaust fan at saka nung sa pasingawan. So yun pa yung mga ayusin dito. Dito po yung dadaan, papunta po ron. Yan, tapos dito banda, hindi pa rin natin nakikita rito yung PVC line para sa range hood. So yung hihigupin ng range hood kapag nagluluto, yan, dito rin po yung mapupunta sa labas nito. So ito yung ginagawa nila kuya rito, plastering. Yan. Yan, mukhang bata mo kuya, mukhang marunong na. Pwede na bang pakawalan yan kuya? Hindi pa? Hindi pa, baka maligaw no kuya? Yan na.
Natatawa si kuya. Totoo ba yun? Maliligaw pag pinakawalan. Baka saan mapunta? Ayun o. Abot mo ba yan? Ayun lang ang problema na kuya. Abot naman yan. Ayun na. Nagawa nila rito plastering. Siyempre kung gano'n po kaayos yung sa poste, ganun din sana kaayos yun sa mga pader, yung dulo. So ito medyo maingay rito. Yan, nag-umpisa na po sila. Akitin natin sa taas. Dito tayo sa taas. Yan, yan na po yung ginagawa nila. Yan. Install na sila. Siyempre may mga binanggit ako dyan nung nakaraan na araw na sabi ko may mga dapat unahin bago maikabit yung yung mga flashing. Tingnan natin. Ceiling, ayan, okay na tayo rito. Okay na tayo rito. Ayan na pala, may mga pin light na. Ayan, ayos na tayo rito. Siya nga pala, yung mga rito, mga switches, yung iilan is mapapalitan. Alam ko baka palitan to lahat. Yan, baka ipabago ni client owner lahat. Kasi yung iba rito, nagdagdag na tayo. Kung ano yung abang dito, let's say 1 gang, baka naging 2 gang na or 3 gang. Siyempre nagdagdag na tayo ng ilaw. Nakagaya rito, yung ilaw rito naging dalawahan na. Ayan. Dito si kuya. Kinakabit na rin ni kuya yung rito, mga pin light. So pwede naman yun, naikabit na. Ngayon, ibababa na lang ng pintor yan kapag overall paint na tayo. Kaya ibababa po nila. Lalagyan ng plastic cover. So ito yung mga flashing. Pag-umpisa na. Umpisa na po sila magkabit. Tapos makita nyo sa natin, sa firewall natin. Ayan, pinturado na ng flexible. Dito mo ba kailangan? Don? Yan. Yung battery wala akong battery. Sige. Yan. So syempre medyo madumi. Ayan. So alam niyo ba kung bakit maalikabok dito? Ito grinder na po nila to. Yan, grinder. So ganito yung ginawa. Pakita ko lang ha. Ayan. So grinder yan. Ngayon ipinasok po nila to. Ipinasok nila. Kasi minsan kung pinapako lang po natin ng ganito, kulang, bumibitaw siya. Tapos ang tendency pa kapag umuulan, yan, pag umuulan po dito maganda, magi-slide lang siya. Kasi yung loob nito isisilan pa po namin yan. So yun po yung diskarte dyan. Dati hindi namin to ginagawa. Siyempre sumasabay tayo sa kung ano yung maganda, dun tayo. Tapos ito po yung ginawa namin dito. Nakailang sachet ka na. Madami-dami na, no? Madami-dami na sachet ng Elastosil. Kung bakit Elastosil, hindi Bulkasil. Ang Elastosil po kasi tumatagal siya sa init. So hindi po siya masyado nag-absorb ng init, kaya hindi siya basta-basta nasisira. Ang Bulkasil kasi, ganun po yung nangyayari, nasisira. Ayan po. Yan, inanong po namin muna ito. Inilastosil namin na yung mga gilid. Yan, kita naman. Tapos ito, naka-waterproofing na. Yan, waterproofing to. Diyan, naka-waterproofing na rin to dito, sa likod. Pakita natin, ayan. Yan, naka-waterproofing. Dito naman po sa pagbablog, as long as na maabutan natin kung ano yung ginagawa at habang hindi pa yari, yan na ipinapakita natin. Kasi syempre hindi ho natin dinadaya yung trabaho. Yan, tayo kung ano po talaga yung napagkasunduan dito, yun po talaga yung ginagawa natin. Pero sinasabi naman natin sa sa nagpapagawa na i-standard natin lahat para ano po, maganda ang kalalabasan, wala masyadong magiging problema. So yung iba rito hindi pa na-applyan, si Adon na lang po ang bahalang mag-purchase. Yan na. Blower na. Blower na po. Kailangan nila yan Yan, linis. Pagka walis-walis lang po kasi medyo hindi masyadong effective. Yan, blower. Ayan. Yan, naka-waterproof. Ganda ng pagkaka-waterproofing. So kailangan po yan. Siguro kung bago kami matapos, yan, ipapa-waterproof pa po natin to bago tayo matapos. Okay na tayo rito mga karohas. Ayan.
Onti lang nga pala yung nagamit dito sa isa. Ngayon ito naman, isa magagamit naman po namin dito. Ito yung unang gutter na paunang binili natin dito. Pero magagamit pa po natin yan kasi maglalagay din tayo ng bubong rito. Yan, kukulangin pa nga po yan. Ayan na. Tapos ayun yung buhos ng concrete canopy. Wala pa lang pagpindalon ganito, hindi kakabutin. Alin po? Ang kudrado. Ito po sa CR sa baba, sa first floor. Pero kulang pa to kasi dapat meron dito eh. Maliwanag naman po rito kaya hindi mo na ako bumili. Pero hindi niya pa makakabit to, gawa ng may linya pa ng tubo ron. Saka wala pa rin. Oh. Kinakabit na pala ni Kuya. Start na sila rito. Yan, tatapusin po nila yan, tatakluban po nila lahat. Yan, dyan po muna tayo naka-focus. Tapos syempre plastering. Materyales baka bukas pa. Buhangin, tapos dagdag na tayo ng semento. Ayan. Sa tungkol naman po rito sa bakal, magdadagdag po kami doon. Kasi kailangan bakalan po natin yan. Yung part ng lupa. So ito, hindi na natin babaguhin to. Ito na po yung dating inabutan natin. And dito tayo kumuha ng libelasyon. Tapos yung mga catch basin, yan, meron po kaming sariling ginawa dito sa banda sa mga gilid. So eto ang dahilan na agad po natin pinalagyan ng flashing yan. Syempre nakikita natin na tag-ulan. Pero kapag nagpapagawa naman po tayo ng back extension, kailangan dire-diretso. So hindi pwedeng may iwan. So nung mga nakaraan, dito ho kasi kami nakatutok sa ceiling framing. Tapos himala nga, ilang beses nang umuulan, hindi ho tumutulo yung back extension. So ibig sabihin wala pang flashing yon, hindi tumutulo. Ngayon hindi na tayo pwedeng makampante, palagyan na natin kasi kapag nabasa dyan yung mga metal paring, hindi rin naman maganda. Tsaka para magtuloy-tuloy yung trabaho, makapag ceiling, 'di ba? Para dire-diretso. So sa ngayon, ito yung target natin. Ayan, yung plastering dito sa corner matapos. Kasi pag natapos yan, makakapag ceiling framing naman tayo. Tapos yung sa sa wiring, yan tuloy-tuloy lang hanggat hindi natatapos. Tapos dito plastering tayo. Yan, plastering tayo sa mga poste. Yan, lahat yan plastering. So ang sana nito, ang maganda rin pong kombinasyon po dito sa harapan ng bahay. Yung mga poste ay puro pintura lang, pero maglalagay tayo ng moldura para aesthetic siya tingnan. Tapos bubuhayin lang po natin yung deco stone sa cladding at saka doon. Yan, para aesthetic lang din po siyang tingnan. Diba? So ito muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air West Project bukas. Nung araw bukas, Sabado. So Sabado, meron pala po tayong kikitain sa Sabado. Client natin sa Phase 6. Baka itong mga pamorma na to doon natin maidala, doon natin ilagay. So sa ngayon dito po muna sila. Yun, kinakabit na yung flashing doon. At least hindi na tayo mangangamba. Pag nagpapagawa po kayo ng bahay, huwag niyo pong hayaan na wala siyang flashing, hindi kompleto. Ibig sabihin pagka may back extension na, nalagyan na ng bubong, na install na, agad-agad pakabitan niyo po ng flashing. Yan, para sigurado. Tsaka dyan nyo po matetest. Ayan, pag umuulan. Kami po, matagal na po kaming gumagawa ng bahay, pero hindi pa rin po kami kampante na na hindi magkakaroon ng tuloy yung mga gawa namin. So kailangan yan natetesting. So kailangan maagap tayo. Trainee pala to, trainee. Kuya, trainee. Trainee pala, siya yung pe-prepare siya pa yung magpalitada. Yan, pag may gusto talagang matutunan, gusto matutunan, ganun pala talaga. Ayan, kailangan mo lagari. Ayan, Okay na tayo rito. So next natin pupuntahan yung New Leaf Subdivision.
Pero baka may ano lang po ako, may dadaanan lang po ako. Gawa na may kailangan pa kasi sa garden. Ayan, nag-uulan na, nag-aambon na. Ayan, after break time sa New Leaf tayo. New Leaf subdivision. Let's go. Tara. Dito tayo sa Kawit. Ayan, sa ANS. Tapos kanina galing ako ng OBC. Yan, sa OBC bumili po ako ng 2 kornisa. Tapos bumili naman ako rito sa bumili naman ako sa ANS ng ilaw tsaka strip light. Materialis na yan, parang sa po ito, para sa Garden Premier Project. Tara. Ayan, bumalik tayo rito sa Garden Premier Project. Nandito nga pala sila, client owner. Ayan na sila, client. So marami kaming pinag-usapan dito. Tsaka yung may mga konting padagdag lang, pero madali namang gawin. Tapos yung tungkol nga dun sa cabinet, na which is nandun po yung mga system ng CCTV camera tsaka ng internet. Ayan, ano pala rito, update, magpapa-garden po sila rito. So parang ano lang yon, magpapa-garden tuloy. Dito pala sa garden, magpapa-Bermuda grass. Tapos may curtain silang, meron silang papupuntahin dito, mag-estimate ng mga curtain. So kasi kadalasan 'di ba Korean blinds ginagamit. So tingnan natin kung ano po 'yan. Tapos schedule na rin po kami rito sa mga window grills. Tatapusin lang yung carpentry. Then itutuloy na po diyan yung sa hagdanan. Sa first floor, sa second floor, papunta din sa attic. So syempre patapos yung bahay, pinaganda. Talagang alam ko na ipapagawa po nila 'yon. Yun doon po banda. So pipili na po sila ng tiles na ilalagay doon. Yun nga pala, tiles po yung ilalagay dun sa area. So dito na lang ako nag-vlog kasi may mga konting discussion dun sa loob. Nandun sila client owner. So aside dun is amin naman is general cleaning, paint retouching, installation. Yan halos okay na. So yan lang po muna sa araw na to. Alright. Yan, time check magto 2:30. Punta tayo sa New Leaf subdivision. Tara. Tara. Ayan, nandito na tayo. Ganda ng weather dito. Sakto lang, hindi mainit diba? Masarap magtrabaho pagka ganyan Magandang araw nga pala kila client owner. Okay, konting update dito muna sa labas sa materials. Yung tropa naman dito naglilinis naman sila. So pagkatapos ng trabaho ay na-adjust po nila yan. Yung buhangin din. Yan yan sa buhangin. Ang mga nangyari rito kahapon, bali may po to, nakapagbuhos po sila ng puting dito tsaka ng tie beam. So ito yung mga nagawa nila. Yan yan, nakapagbuhos sila rito, tie beam. Tapos ito yung magiging gate. Dito nagpapalagay ako ng extra bar dito. Ayan, ginawa naman po nila. Ayan 16mm. Nandito kakapit yung natin, yung tawag dito, yung mga hinges para sa gate. Ito rin po. Ayan din dito sa kabila. So ngayon CHB laying na asintada. Mga nabuhusan dito kahapon. Yan. Kainin nyo muna yung dinala ko, merienda. Sintada na. Sintada. Tapos meron nga pala tayong binili rito pagka to, common na ginagamit din to sa hinahalo dyan pag nag-sinta tsaka palitada. Ayan. Kainin nyo muna yan. Ayan, yayain mo kasama mo. Ayan. Semento, marami pa. Buhangin yan, marami. Puro sintada muna dito. Sintada. Tapos pagka medyo nakalahati ito, pwedeng pormahan yung poste. Ang hindi ko nga lang pala nagawa kanina, sayang, dala-dala ko tong sasakyan. Hindi ako nakakuha ng additional na pamorma.
Doon kasi sa Anyana nabaklas na lahat. Ito. So dyan naman sa ano, dyan naman po sa ginagawa nating bakod dyan, una naman dyan yung asintada. Ngayon iipitin na lang po nito. So meron pa tayo kasing mga ganito kalalaki. So iipitin na lang po ng ano yan, ng forma pagka binuhusan. Yan. Sintada. Ito yung linyada nila. Yan na, hindi mo na tayo papadeliver. Sabado naman bukas eh. Ayan na. Sa bakal meron pa. Pero kukulangin pa to. Magana na lang tayo. Magdadagdag na lang sa ano, sa Lunes. Ayan na. Tapos yun dito pa. So yun na lang muna inaasikaso namin. Hindi na mabaga ba? Umulan dito? Umulan? Oo. Ano po ang walang Ambon lang na. Oo. Yung puting pala rito, yung wall puting, natapos yung buhos nito kaninang ano, patanghali. Ayan, kaya pala medyo bago pa. Tapos yung asentada ngayon, yan na, inaasikaso na nila. Yan, CHB lane muna rito sa ano, sa bandang likod, dito sa back extension. Sabado bukas. Sa tingin ko hindi nila kayang ubusin to. Bukas Sabado. Sakto lang to. Yan, sakto lang. Sa nakikita ko. Yung buhangin hindi nila kaya ubusin yan bukas. Baka Lunes na. Lunes na tayo magpa-deliver. Yan, tapos nagre-request na sila ng scaffolding dito. Yan, magdadala tayo para doon sa likod. Yan, pauwi na tayo. Pero may nag-alok sa atin ng embutido, isang subscriber. Ayan na. Shoutout to sa tropang Tansa Cavite. Yun, no? Bossing LNB vlogger. Thank you ha. Thank you. Ayan, okay na yan. 5. Mainit pa ho ta, bro. Oo. Yan. Thank you. Ayan na. Salamat. Thank you. Nga, ang init pa, oh. Yan pala napatak, bossing. Oo. So paano Ano pa na? ako dito sa Mag-aalok ka pa sa ano? May project kami dyan sa New Leaf. Oo. Maraming salamat, bossing. Thank you. Ingat. Thank you. Salamat. Ayan na. Wala pa vlog pa tuloy. Panoorin mo ha, bukas ng umaga, alas 8. Thank you, Sige. sir. Ingat. God bless. Sabala na patas, boss. Oo, tama yan. Bali mga karos, bago matapos yung vlog natin, ayan na, hindi ako nagtagal doon sa New Leaf Subdivision kasi meron tayong kailangan asikasuhin dito sa bahay. Ayan, shoutout ulit kay Kuya, yung nagbenta po ng embutido natin na subscriber din po natin. Ayan na. Maalala nyo, nagpunta ako noong nakarang araw sa CMT Metal Roofing. So bumili tayo nito. So ang sukat po nito is 61 cm or 2 feet by 8 feet. Tapos may bend po yan, magkabilaan 3 cm. Ayan. So ito may problema sa bubong dito sa bahay. Hindi naman pang matagalan din talaga itong ginagawa natin na elastosil. So ito kasi yung mabilis na paraan. So lagi kong binabanggit nung na-turnover sa atin tong bahay. Syempre lately nadidiscover natin na ayun, may mali. So ito, mali nga itong ganitong installation. Baliktad.
Kaysa ipa-renovate ko to, ang dami na nagawa. Ang dami na nagawa dito kaysa pa-renovate natin. So dati naman kasi walang nagiging problema. Syempre kadalasan kapag umuulan, iba-iba yung anggulo. So dati wala naman. So ngayon naglalabasan na yung problema niya. So ito na lang yung tanging solusyon na makubera natin yung dalawang rib niya. Ito yung dalawang rib. So kukubera natin to. Tapos tanggal na po yung problema niyan. Ganun lang po siya kadali. Ang bili natin dito sa flashing na to, hindi naman ganun kamal. Ko-compare ko sa sa magiging labor cost at damage na gagawin kung babaklasin po lahat to para itama lang. So ito na yung pinaka the best na solution ko na lang dito. Yan. So ito, alaga sa maintenance ng Elastoseal. Kaso nga lang, yun nga, katagalan ano rin siya, mababakbak din siya. Yan, kagaya nito. Yan, butas na siya. So kailangan kong gawin ito, kuberang ko to. Yan, ganyan ang gagawin natin. So tanggal na po yung problema niya. Kasi dalawang na po to, dalawang rib na yung inanahan ko rito. Yung kinaberan ko. Tapos sa tuwing uulan, dito na mapupunta ang tubig sa gilid. Hindi na mag-absorb ng tubig to. So yan na lang po yung diskarte na ginawa ko. Yan, kasama nga pala natin yung dalawang natin dito. All around skilled worker natin. So sila po yung nag-asikaso nito. So ito lang naman yung solusyon. Yung sa flashing dito, ipinasok na namin. Tapos yan, magkakarugtong. Tapos ito, sinobrahan ko na talaga ng isa kasi yung kaputol po kasi ng isang banig wala nang paggagamitan. So ito, para dito yan, naisip ko dito. Yan, dito na siya. Tapos dudugtungan na lang po namin. Ito lang din kasi may kakaroon din ng problema to, katagalan na yan. Kasi kapag pinasok ng tubig yan, open na po yung kasunod na layer ng ng bubong or ng yero. Yan, tuloy-tuloy na yung pasok ng tubig niya. Yan. Isa lang yan sa mga nakita kong problema rito. Tapos syempre yung flashing din. Dito hindi naman ako nagkakaroon pa ng problema rito. Dito sa gilid, dito madalas. Yan. So para dito ko natatapusin yung video natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tatapusin na lang namin to. Yan, nagbabadya na yung ulan. Susubukan yung gawa natin. Yan. Ito sa kapitbahay ko, napabayaan na. Yan. Nayayanan na, mabubulok na to. Yan. Ayos na muna to. Tatagal din po yan ng mga ilang taon, basta may maintenance. Tsaka yung naman, ginamit natin na flashing dito, makapal. Kasing kapal din ng yero. So dadugtungan ko na lang po ito ng iba pa. Kasi isa lang yung sobra natin yan. Dudugtungan na lang po natin yan.